Merong tatlong problema, merong tatlong dahilan bakit naghihiwalay ang mag-asawa. At kailangan natin tignan ang tatlong bagay na ito para mahilom, magamot, anuman ang problema na mag-asawa at para maiwasan ang kanilang paghihiwalay. Una, maraming naghihiwalay dahil hindi sila nag-uusap. Lack of communication. Yan yung madalas na problema. Mas nauuna pa ang sigawan. Mas nauuna pa ang tampuhan. Mas nauuna pa ang galit kesa sa pag-uusap at pagkakaintindihan. Meron po akong exercise sa inyo. Kunin niyo po yung kamay niyo, right hand, taas niyo po. Ikot niyo po, right to left. Right to left. Ikot niyo po. Yan. Stop. Taas niyo po yung paa niyo. Baba niyo po yung kamay niyo. Kahit konti lang po. Ikot niyo po yung paa niyo, right to left. Ikot niyo po, right to left. Right to left. Yan. Sige. Ngayon po. Taas niyo po ulit yung kamay niyo. Right. Right foot. Ikot niyo po, right to left yung dalawa. Right to left sabay. Kaya naman po, no? Kaya po. Okay, stop. Ngayon po. Subukan niyo po yung inyong kamay na kanan. Right to left, habang yung paa niyo, left to right. Subukan niyo. Right to left, left to right. Hirap po, no? Kagabi ko pa po ginagawa yan. Nagpo-focus po talaga ako. Nagko-concentrate po ako. Kahit mamamaya, subukan niyo po pag-uwi niyo. Kayo pong nasa online, kayo pong nasa bahay, subukan niyo po. Yung kamay niyo po, right to left. Yung paa niyo, left to right. Ano mangyayari? Ano po yung naranasan niyo? Hindi po tumutugma. Hindi sumusunod. Sinasabi mo sa isip mo, ikaw right to left, ikaw left to right. Ayaw. Ano pong ibig sabihin? Kung ang katawan natin minsan hindi magkaintindihan, kung ang katawan natin hindi nagko-connect paminsan-minsan, kayo pa kayang dalawang mag-asawa? Kayo pa kayang dalawa na separate kayong tao? Magkahiwalay kayong tao? Magkahiwalay kayong buhay? Kailangan nyo din tanggapin na minsan talaga hindi kayo nagkakaintindihan. We have to accept that sometimes we cannot meet eye to eye. Kung ang katawan mo minsan hindi niya maintindihan ang kanyang sarili, iisang katawan na yan. Kayo pa kayang dalawang katawan? Kayo pa kayang dalawang isip? Kayo pa kayang dalawang kaluluwa? At paano yung dalawa magiging isa? Kailangan merong connection. Kailangan merong ugnayan. At ano ang ating ugnayan sa bawat isa? Ang salita. Kung gusto nyong magkaisa, kayong mag-asawa, kailangan gamitin nyo ang salita. Ang salita, bigyan nyo ng laman. Ang mga insekto po nagkakaintindihan dahil merong antena. Pero tayong mga tao, wala tayong antena. Hindi mo alam kung ano yung nasa isip at puso ng iba hanggat hindi siya magsasalita. At minsan nga yung salita, kulang pa. Kaya kailangan mo yung salita, yung pag-uusap, palagi. Walang hinto, continuous. Father, alam na po dapat ng asawa ko yung gusto ko. No. Huwag niyo sasabihin yan. Kasi hindi naman po tayo manghuhula. Kahit na matagal mo na siyang kasama, ang tao nag-iiba. At tayo iba-iba ang ating naiisip at nararamdaman. Sana wag mawawala yung pag-uusap, communication. Pero pangalawa, isa ding dahilan ng paghihiwalay na mag-asawa ay yung iniisip nila, meron pa silang aatrasan. They can still retreat. They can still go out of the relationship. They can still go back. Alam niyo po, sa Roma, isa sa mga pinakamagaling
na general na naging emperador, si Julius Caesar. Bakit nagwagi po siya sa napakaraming gera, sa napakaraming laban? Kasi po ang kwento ganito, pag makikipaglaban daw po si Julius Caesar, pagdating nila dun sa labanan at napansin niya na merong mga tulay, susunugin po niya ang mga tulay. Bakit? Para ipakita sa kanya mga sundalo, wala na kayong aatrasan. Dalawa lang ang inyong pagpipilian, ang manalo o mamatay. Kasi pag nakikita po ng mga sundalo, meron pantulay, meron pa silang aatrasan, pwede pa silang tumakas, ay hindi nila ibibigay lahat ng kanilang lakas. Kasi nandun iniisip nila, kung masasaktan ako, masusugat ako, pwede pa naman akong tumakbo, pwede pa naman akong mag-retreat, pwede pa naman akong umatras. Ganyan madalas ang iniisip ng mga ibang may asawa. Pag ayaw ko na, pwede pa naman akong umuwi sa amin. Pag ayaw ko na, bahala siya. Ako nang bahala sa sarili ko. Ganyan naman yung misis ko, okay lang. May nakita na akong bago. Mas mabait, mas maganda, mas malambing. Kasi merong plan B. Kasi merong aatrasan. Kasi iniisip, merong pupuntahan. Pero kung sa mag-asawa, iisipin nila na ito lang ang buhay. Ito lang ang buhay namin. Wala nang iba. It's either we make it work or we die trying. Kung ganyan ang pag-iisip ng mga mag-asawa, walang maghihiwalay at magiging totoo sila doon sa pangako nilang for better, for worse, for richer, for poorer, until death do you part. Kasi wala ka nang aatrasan. Kasi ito yung pinili mo. It's either paglalaban mo o mamamatay ka na sinusubukan mong maging matagumpay kayo. Huwag kayong aatras. Walang atrasan. Walang uwian. Yan na yan. Pangatlo, at kahuli-hulihan, isang dahilan din ng paghihiwalay ng mga mag-asawa ay yung hindi po sila nagdarasal. Meron pong isang magandang kasabihan ng mga Russians. Sabi po nila, if you go to war, pray once. If you go to the sea, pray twice. If you get married, pray thrice. Ibig sabihin, mas mahirap pa po ang pag-aasawa kaysa sa gera. Ibig sabihin, mas mahirap ang pag-aasawa kaysa sa pagpapalaot sa dagat na pwede kang malumod, na pwede kang mawala. Married life is beautiful, and yet it is difficult. Madalas, ang magandang buhay ay mahirap din na buhay. Ang magandang buhay, makakamtan mo lang kung paghihirapan mo. Hindi po ba? At paano magiging magaan itong mahirap pero magandang buhay kung magdadasal ka at magpapatulong sa Diyos. Ang Diyos, sa Kanyang grasya, yan ang susi ng pananatili, pagkakaisa ng mga mag-asawa. Pag nakalimutan ng Diyos na tumutulong sa pagkakaisa, diyan nagkakawatak-watak at naghihiwalay. Meron pang pagkakataon para magkaisa ang mga naglalayong puso sa pamamagitan ng Diyos. Huwag nating kalimutan, palagi tayong mag-usap, walang atrasan. Palaging magdasal at magpatulong sa Diyos. Diyan lang magiging maganda, magkakaisa at magiging masaya ang anumang pagsasama. Kasalanan ba ang paghihiwalay ng mag-asawa? Hindi ba pwedeng payagan ng simbahan na pag may problema na ang mag-asawa, maghiwalay na lang sila? Oo nga naman, kung ang lalaki nag-iba na. Oo nga naman, kung nanloloko na siya. Oo nga naman, kung madalas na siyang nagtataksil. Oo nga naman, kung nagsisinungaling na siyang palagi. Oo nga naman, kung nananakit na siya, bakit hindi pa sila maghiwalay ng kanyang asawa? Pwede friends, bago man kayo magkahiwalay ng asawa mo, I invite you to answer 3 questions first.
sagutin niyo muna yung tatlong tanong na